Catch-up plan laban sa pertussis at iba pang issue ang ating pag-uusapan kasama si House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Congresswoman Garin, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali rin po sa inyo at magandang tanghali sa inyong mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Congresswoman Garin, una po sa lahat, ano po itong catch-up plan na inyong iminumungkahi upang labanan ang pagkalat ng pertussis at iba pang sakit? Ang ibig po sabihin ng catch-up plan, which is a normally accepted activity, no, kapag bumababa ang vaccination coverage, ay yung mga hindi na bakunahan ay babakunahan agad. At yun namang mga kinulang yung dosage, no? Kunyari itong sa pertussis is dapat 3 doses. Tapos supposedly meron ka pa kanyang booster after 10 years. Hahabulin mo yon. So maghahabol ka. Kasi sa pagbabakuna naman, yung edad na binibigay, yung recommended age is the most beneficial. Kung saan na mas maganda ang edad na yon para gumawa ng maraming aktibong sundalo ang katawan ng tao. Lalo na yung bata, kasi that's the age kung saan talagang hindi pa ready yung kanilang immune system, no? Mahina pa. Now, meron namang iba is talagang hindi naabutan ng bakuna or either may stock out or nagkaroon ng vaccine scare. So part na yan. Bottom line, catch up means you fill in the gaps na yung mga hindi na bakunahan, kinulang ng bakuna, or naging incomplete yung kanilang dosage, ay kailangang mahanap at mabakunahan agad-agad. Para maski, kasi ang whooping cough, it's by nature that ang Bordetella pertussis kasi mabilis talaga yan mag-spread eh. Mabilis siyang dumami ganun talaga ang kanyang movement. So napaka-importante na may bakuna ang bawat tao kasi pag ang isang sakit ay madaling kumalat, hindi ganun kamabisa yung herd immunity o yung protection sa palibot. So in other words, you really have to prepare your own body. Okay, Congresswoman, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin itong catch-up plan kung hanggang ilang buwan o taon po ba maaaring makahabol ang isang bata dito sa pertussis vaccine or itong whooping cough? At linawin lang po natin, kabilang ba ito sa 5-in-1 vaccine ng mga bata? Ano yan, no? Yung, if we look at the history natin, no, sa Pilipinas, meron dating DTP, that stands for diphtheria tetanus pertussis, parang 3-in-1. After, I think, few years back, nag-pentavalent na tayo, 5-in-1. So, ang laman ng 5-in-1 is yung DTP plus hepatitis B vaccine at saka HIB, yung Haemophilus influenza B vaccine. So, nandoon sa loob, isa sa component, yung pertussis vaccine, which is usually given at 1.5, 2.5, and 3.5 months old kasi 3 doses, 4 weeks interval yan. Meron namang times sa ibang, although it's not practiced in our country, sa ibang mga bansa, lalo na po nakikita nilang medyo prone yung mga kabataan, yung sabihin na natin yung kanilang temperatura ay perfect petri dish for whooping cough. So they give a booster after 10 years. Yan ang nangyayari. I believe ang problema kasi sa Pilipinas, napakataas ng vaccine coverage before, no? It was pegged at 95 to 98%. And dapat maintain yon. Hindi lamang po sa usapin ng pertussis, kundi sa usapin ng lahat ng vaccine preventable diseases. Kasi ang bakuna naman ginagawa lang yon kapag ang public health burden ng isang sakit ay napakataas, no? At nakakamatay at lalong-lalo na yung mga sakit, no? Walang gamot. At least for pertussis, merong gamot, no? Pero ang problema nga, pag medyo malala, mahirap din maagapan. And there is also the challenge that you have to diagnose it at a very early stage. So anong nangyari? Nagkaroon ng vaccine scare sometime in 2017 and namayagpag, no? Yung fake news kasi kanya-kanya ng lagay ng balita, no? Nagkaroon ng alegasyon na nakakamatay daw yung isang bakuna, tapos hindi naman pala totoo. But situations like this will usually have an impact on the overall vaccination of a certain country. Ganun yan eh. I mean, and that has been proven several times globally.
kagaya sa Amerika, nagkaroon ng fake news na yung bakuna daw, yung MMR, yung measles, mumps, rubella vaccine ay related daw sa autism. So syempre, natakot yung tao, but yung FBI gumalaw, nahuli yung doktor at yung abogadong magkasabwat at tinanggalan ng lisensya at nahinto yun. However, that fake information that happened already spread throughout the country, kaya nagkaroon ng measles outbreak at umabot pa nga sa Pilipinas, marami ring namatay. Kasi ang refusal ng vaccine, nag-i-spread yan. Kaya it's up to each country to really work on its own, no? Kanya-kanya yan ng kayod para ma-reach mo yung certain level, which is supposed to be at least 95% na protected yung buong community. In our case, the vaccination coverage brought by the scare went down to, I believe, 32 to 35%. So masyadong bagsak yan. Kaya kung tingnan mo, nagkaroon ng polio outbreak, measles outbreak, ngayon pertussis outbreak, hindi tayo magtataka kung maybe in 15 years time, we will have a liver cancer outbreak or hepatocellular carcinoma outbreak, dala ng mga hindi na bakunahan kontra sa hepatitis B. So yan po ang sitwasyon. Those are the complications na nangyayari kapag napapabayaan ng liderato ng Department of Health na ipakalat yung fake news. And I'm sorry to say this, pero yan ang nakita natin na naging Ubial and Duque legacy when it comes to public health. Congresswoman Garin, at dahil isa din sa vulnerable sector ang mga nakatatanda, ano naman po ang maaari nating gawin sa mga senior citizens upang maiwasang mahawaan ng sakit na pertussis? Medyo mahirap-hirap yun, no? Pag dumarami talaga ang kaso, mahirap kasi mabilis kumalat ang pertussis. So what can be done is to, unang-una, kapag sila ay may mga nararamdaman, dapat maagang na-check up para maagang nabibigyan ng gamot, no? Pangalawa is dapat talaga maging maganda yung kanilang resistensya kasi ang pertussis naman, it's usually deadly among the 1-month-old to the 6-years-old population. Yung mga nakakatanda, nahahawaan din sila, pero it's not as deadly as that in children. So sa ating mga senior citizens, dapat yung kanilang resistensya ay maganda, no? Tapos well-ventilated places. Yung nutrisyon nila, yun yung mga panglaban nila. Tamang tulog, tamang ehersisyo, age-appropriate exercise, and of course, nutritious food. Yan ang kailangan. Pero babalik tayo para sa future generations, medyo makorek itong nangyari nung nakaraang administrasyon, ay dapat mag-catch-up immunization na dito sa mga bata. Kasi nagkakahawaan lang yan eh. Yung mga, the very young are the source of infection of the very old. Okay. May tanong po dito, Congresswoman, sa ating kasamahan sa media na si Mela Lesmoras ng PTV. Kahapon ay nagsumite ng sulat si Anti-Poverty Czar Secretary Larry Gadon sa Kongreso para opisyal na irekomendang isabay na sa pag-amyenda ng economic provisions ng Constitution ng ilang political provisions. May tugon na po ba dito ang liderato ng Kamara? Well, I cannot speak on behalf of the leadership of the House, but as far as I am concerned, walang naging ganong usapan. No? We are very bent and sincere in pushing for economic reforms of the Constitution. Kasi yun yung sinasabi namin na mahirap ihalo. Kasi previously, kaya kung tingnan mo sa Pulse Asia survey, nire-reject ng karamihan. Dahil naging chop suey, sinama doon sa mga katanungan yung proposal on no election, term extension, abolition of Senate. So nagiging political ang usapin instead of bringing it to the platform of a discussion na aamyendahan natin ang saligang batas ng Pilipinas para guminhawa ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Yun kasi ang medyo nalilito tuloy yung tao. But of course, I do respect Secretary Gadon. Tama naman yung kanyang tinitingnan na maikli yung 3 years, yung ganyan. But we believe it's not, ako personally, I believe it's not the appropriate time to deal with that. Kasi baka magkaroon ng, that is where the distrust of the public is coming from eh. Kaya mahirap na isama yon sa usaping tchatcha, lalo na at this critical point of time na marami ang hindi aware na yung ating konstitusyon ay di kahon, na hindi mo magalaw
it's very inflexible, so much so na kapag may problema, walang magawa at hindi matugunan ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong oras, House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin.